Panoorin nyo ito mga idol, isang Pinoy minaliit dahil dayo at dinaya ito sa unang laban. Bagsak na ang kalaban, ngunit natalo pa si Kabayan sa score ng MIG judges at pahiyain lang daw ito sa rematch. Ngunit nagulat sila sa ginawa ni Kabayan sa round 1, palang tulog na ang kanilang champion. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Bago pa man tumunog ang unang kampana, talo na raw ang Pilipino. Sa mismong pagtawag ng kanyang pangalan, sinalubong siya ng tawanan at pangungutya. Minaliit, binastos, at halos walang naniwalang may pagkakataon siyang manalo. Dahil nasa South Africa siya, nasa teritoryo ng kanilang kampeon, at napapaligiran ng libu-libong tagahangang gustong makita siyang matalo. Kapag ang isang Pilipinong boksingero ay dumayo sa ibang bansa, hindi lamang ang nasa kabilang sulok ang kanyang kalaban. Ang bawat tingin ng referee at ang posibilidad na hindi pabor sa kanya ang mga hurado. Kaya kung gusto niyang masigurado ang tagumpay, isa lamang ang pinakamalinaw na paraan. Pabagsakin ang kalaban. Mula sa Cotabato dumating sa Africa ang isang tahimik ngunit delikadong mandirigma, si Edrin Dapudong. May 35 panalo. 22 rito ay knockout. Hindi siya mahilig magyabang. Hindi rin siya mahilig gumawa ng ingay. Pero kapag nakakita siya ng pagkakataon, kaya niyang tapusin ang laban sa isang suntok. Sa kabilang sulok ay naghihintay ang bayani ng South Africa, si Gideon Buthelezi, isang 3-division world champion, isang kilalang pangalan sa kanilang bansa, at ang may hawak ng IBO Junior Bantamweight World Title. Ginanap ang kanilang unang laban sa Emperor's Palace Resort and Casino sa South Africa. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Ngunit nang magsimula ang laban, hindi nagpadala si Dapudong sa presyon. Nanatili siyang kalmado, kontrolado ang kanyang mga galaw, at mas malinis ang kanyang mga suntok. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nabawasan ang ingay ng arena. Dahil ang boksingerong inaakala nilang madaling tatalunin, siya pala ang nagbibigay ng problema sa kanilang kampeon. At sa isang malinis na suntok, napabagsak niya si Buthelezi. Nakatayo ang South African champion at ipinagpatuloy ang laban. Big left hook there from Dapudong. Oh, just when Buthelezi was coming. Big left hook there from Dapudong. Oh, just good left hand from Gideon. Umabot ang kanilang bakbakan sa huling kampana. Para sa kampo ng Pinoy, sapat na ang ipinakita ni Dapudong upang maiuwi ang panalo. Pero nang basahin ang desisyon, si Gideon Buthelezi pa rin ang idineklarang nagwagi. Hindi makapaniwala ang kampo ni Dapudong. Agad silang naghain ng protesta dahil naniniwala silang ang Pinoy ang mas karapat dapat manalo. Ngunit tapos na ang laban at naibigay na ang desisyon. Kaya isang paraan na lamang ang natira upang matapos ang kontrobersya, isang rematch. Lumipas ang ilang buwan, muling bumiyahe si Dapudong patungong South Africa. Parehong bayan, parehong kampiyon, parehong mga tagahangang umaasang muli siyang mabibigo. Pero ngayon, may ibang plano ang Pinoy. Hindi na siya umasa sa mga hurado. Hindi na niya hahayaang scorecards ang magtakda ng kanyang kapalaran. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa pagbukas ng rematch, nanatiling tahimik si Dapudong. Kalmado, mapagmasid, at matiyagang naghihintay. Hindi siya basta sumusugod. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng kampiyon. Pinaghandaan. Interesting now because Buthelezi now is bleeding heavily from the nose. Yeah, he's bleeding heavily from the nose. Good left hand there from Buthelezi. Tuesday was the fact that Junior Bantam two-weight The junior bantamweight. so there was no reason for him. Tuesday was the fact that Junior Bantam two-weight division is up, so there was no reason for him really. To make the junior bantamweight division. And that's because also he's keeping referee Richard Berg. That's because also he's keeping referee Richard Berg. Robert Berger there. Dapudong has had 33 fights. Very experienced man. Yes! Oh, and down goes Buthelezi. He's been badly hurt. He's not going to make this. Oh, the third. Hanggang sa dumating ang sandaling hinihintay niya. Isang maliit na butas ang lumitaw sa depensa ni Buthelezi. At sa isang iglap, pinakawalan ni Dapudong ang isang eksaktong suntok. Malinis na tumama sa panga ng kampiyon. Bumagsak si Buthelezi nang unang sumayad ang kanyang mukha sa lona. Para siyang sumisid sa swimming pool na walang tubig. Hindi na siya nakabangon. Biglang natahimik ang buong arena. Ang mga tagahangang kanina lamang ay maingay at galit. Ngayon ay walang masabi. Walang desisyon ng mga hurado.
Walang kontrobersya at walang pagkakataong maagaw ang tagumpay sa Pinoy. Sa isang iglap, tinapos ni Edrin Dapudong ang South African champion at tinangkin ang IBO Junior Bantamweight World Title. Ano ang masasabi ninyo sa matinding paghihiganti ni Dapudong? Ibahagi ang inyong sagot sa baba at isama ang inyong lugar para malaman natin kung hanggang saan umaabot ang suporta ng mga Pilipino sa ating mga boksingero.